これから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けAng Whitefield ng Mongolia! Isang buwan na rin matapos ang sinalihang G1 race ni Makibao. Sa pagpasok ng bagong taon, nadagdagan din ang edad ni Makibao. 4 na taon na siya ngayon. Sa taong to, pwede na siyang sumali sa Classic Cup. Pero isang araw, bigla na lang kaming tinawagan ni Uncle Zhang at pinapunta sa airport. Sandali, Makibao! Ano yan? Bakit ganyan ang suot niyo ni Bossing? Kung magbabakasyon tayo pagkatapos ng bagong taon, siguradong saway tayo pupunta. Sigurado ako masaya ron. Magbababad ako sa tubig. Ikaw naman, Mataro, bakit ganyan ang suot mo? Ang weird ng itsura mo. Kung pupunta tayo sa abroad, sa tingin ko pupunta tayo sa London. Maraming misteryo ang dapat lutasin doon, kaya bagay ang ganito. Pwede na ba ako maging detective? Magpapaka-detective ka? Ha? Si ano yan ah? Hi, kamusta? Narito na pala kayong lahat. Teka muna, Kashki. Ba't ganyan ang suot mo? Ang sabi kasi ng lolo ko, kung pupunta raw tayo sa ibang bansa, kailangan makilala agad tayo ng lahat bilang mga Hapones. Tingnan nyo, ang dami kong dalang malalaking pasas, oh. Ano nangyayari? Bakit kayo mga naka-costume ng ganyan? Mr. Jianghu! Uncle, andito ka pala! Mr. Jianghu, saan po ba tayo pupunta? Sa Hawaii, hindi ba? Hindi! Sa London tayo pupunta, hindi ba, Uncle? Hindi. Mas masayang pumunta sa Hawaii kaysa sa London. Mas masaya sa London, ano? Hindi, sa Hawaii. Mas masaya sa Hawaii. Sa London! Sa London! Sa London! Tama na! Hindi tayo alis kayo para magbakasyon. Kaya tayo alis para mag-training. Kung ganun, saan tayo pupunta para mag-training? Ha, Mr. Zhang? Huwag kayong mag-alala. Sumama lang kayo sa akin at malalaman nyo rin. Iabot nyo sa akin ang mga kamay ninyo. Ibibigay ko sa inyo ang mga ticket nyo. Ito sa inyong Kaski, Mataro. Ayos na. Halina kayo. Sandali, Mr. Jiang, asan yung ticket ko? Ang totoo, kinulang kasi ako ng pambili, kaya may iwan ka na lang muna dito. Okay? Teka muna. Hindi niyo po ito pwede gawin sa amin. Ayoko! Ayoko maiwan! Ayoko maiwan! Gusto ko sumama! Ayoko! Hindi pwede! Akin to eh! Ikaw na lang maiwan dito! Ayoko! Gusto ko na sumama! Bakit masasama ka pa sa amin? Eh, hindi mo naman kailangan mag-training! Basta! Gusto ko na sumama sa inyo eh! Nakalimutan mo na pag ako kabaya mo! Bakit ako iiwan mo? Ubi ka rito! Bakit na niya? Sige, tama na! Hayaan nyo, may naisip na akong plano. Ha? Talaga ho? Teka, ano ba to? Isa yung puppet, miss. Namihira. Ano ba namang klase plano ito, Mr. Zhang? Talaga? Para namang totoo ang puppet na yan? Pasensya na! Kailangan na namin umalis eh! Teka, sandali lang. Ano yan, ha? Have a nice trip. Hi! Grabe, nakakapagod palang magpanggap bilang isang puppet. Aba, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito.
narito pala si Lily! Lily! Anong ginagawa mo rito? Narito ako dahil may nag-imbita kasi kay Cascade na pupunta sa abroad. Talaga? May nag-imbita kay Cascade? Ganun na nga, tama ang dinig mo. Matapos ang G1 race, nakatanggap kami ng isang imbitasyon. Inimbita kami ng Royal Family ng Dubai. Ano? Royal Family ng Dubai? Anong Dubai? Mr. Sangho, ano ba yung Dubai? Ang Dubai, isa yung bansa. Isa yung maliit na bansa sa Middle East. Yung mga sumasali sa Ireland Derby. Pati na sa France Derby. At higit sa lahat, yung mga sumasali sa International Derby. Lahat ng mga kabayong kalahok sa mga karerang yung pumupunta sa Dubai para sumailalim sa isang espesyal na klase ng pagsasanay. At isa si Cascade sa mga sasailalim sa training sa Dubai. Gagawin niya yun para maging #1 racehorse sa buong mundo. #1 racehorse sa buong mundo? Bye-bye! Kung magsalita siya, parang napakadali lang maging #1 sa mundo. Kahit pa si Cascade ang maging #1 sa mundo, hindi pa rin ako magpapatalo sa kanya. Oo, tama yan. Sige, halina kayo. Mr. Zhangho, masyadong mabigat tong si Makibao. Ayan, mo ilang oras lang nandun na tayo. Kaya kung titiis lang. Oras na ho para kumain. Miss, bakit sila lang ang binibigyan mo? Ako wala. Ba't ka nagsalita? Sandali lang. Sino ba yung narinig kong nagsalita? Itong katabi ko, puppeteer yan kaya kaya niya magsalita ng tingkong mabibig. Ha? Oo, tama, ganun nga ako ngayon. Sige nga, Makibao, batiin mo nga ang magandang stewardess na yan. Magandang araw. Kamusta? Ako si Midori Makibao. Nice to meet you. Wow! Ang cute naman ang puppet na yan! Ano ka ba naman? Hindi ka ba nag-iisip? Ba't ka humingi ng pagkain sa kanya? Kaso nagagutan na rin ako Huwag ka mag-alala, Makibao. Hahatian na lang kita nitong pagkain ko. Wow! Ang bait mo talaga kahit kailan, Mataro. Sa lahat, ha? Tama yung pagpapanggap mo! Hindi ko na matiis. Kailangan ko na pumunta sa banyo. Natutulog ang lahat. Kaya pwede akong pumunta sa banyo. Manhid na manhid ang mga pinti ko. Ayun na siguro ang banyo. Konti na lang malapit na. Ako po! Sandali. Ito yung puppet na dala ng isa sa mga pasahero natin. Buti pa ibalik natin. Sige. Ang bigat naman ito. Hindi ko na matiis, hindi ko na kaya. Kailangan ko na talagang magbanyo. Paano mo nagawa to? Hindi ko nahiya! Sorry, pasensya na. Sumakit kasi ang tiyan ko, kailangan ko magbanyo. Hindi ko alam na nag-sleepwalk pala ako. Maghintay ka lang. Lagot ka sa akin mamaya. Pagbabayaran mo itong kahihiyan ko. Wala akong Pasensya nagagawa. na. Isa akong Pasensya puppet na eh. talaga. Mr. Sangho, sabihin mo na kasi. Saan ba talaga tayo pupunta? Mukhang malapit na tayo makarating Baka naman pwedeng ipaalam niyo na sa amin. Pupunta tayo sa ikalawa kong bansa. Sa Mongolia. Ko? Mongolia? Noong ang tatay ko pa nagpapatakbo sa farm, si Mario na rin ang katulong niya. Ako naman, naglalakbay ako. Kung saan bansa ako nakakarating. Halos alibot ko na ang buong mundo. Hanggang sa isang araw, nakarating ako sa bansa ng Mongolia. Nakakita ko na malawak at magandang kalikasan ng bansang yon. Pero parang merong isang bagay na talaga nakaakit sa akin sa lugar na yon. Yun na yung mga tao. Tinatrato kasi nila ron ng mga kabayo bilang mga kaibigan. Tinatrato nila na parang sarili nilang pamilya. Sa totoo lang, yun ang dahilan kaya naisip ko mag-iisang trainer ng mga kabayo. Dahil sa magandang trato ng mga Mongolian sa kabayo nila?
Siguro iba ang paraan nila ng pagsasanay sa mga kabayo kaysa sa ating mga Hapon. Kaya kung gusto natin maging mas mahusay pa si Makibao, maganda talaga ako sa Mongolia sa magsasanay. Sige, kahit ano klaseng pagsasanay pa yon, nakahanda ako na gawin yon. Huwag ka mag-alala, isang malawak na damuhan ang naghihintay sa iyo ron. Maganda siguro yung malawak na damuhan na yon. Gusto ko na talaga yung makita. Wow! Totoo nga, napakalawak nga ng damuhan. Ang sarap sa pakiramdam kapag tinatamaan ng hangin ang mukha ko. Bakit ganon? Bakit parang naging masakit yata? Ano ba yan? Bao! Bao! Makibao! Makibao! Gising! Hindi ka pwede matulog! Pag natulog ka, baka mamatay ka! Kaya gumising ka! Bumao ka! Bawal matulog sa lugar na to! Gising! Gumising ka! Kaski, gumising ka, huwag ka matulog dito! Sandali, ano ba kasi ibig sabihin nito? Nasaan na yung malawak na damuhan na sinasabi niyo sa amin? Ang lamig. Mas malamig pa rito kaysa Hokkaido tuwing winter eh. Sa totoo lang, hindi ko rin naman ito inaasahan. Ibang-ibang lugar na ito nung huli akong pumunta rito. Sandali, Mr. Sang, kailan ba kayo huli pumunta dito? Ayon sa natatandaan ko, buwan yun ang Hulyo. Sa katunayan, medyo may kainitan nga ang panahon nun eh. Siyempre, mainit talaga nun dahil tag-init yun. January pa lang ngayon, panahon ng taglamig. Ano ba naman kayo, Mr. Sang? Ang lamig. Mukhang lumilindol pa yata. Hindi. Hindi yun, Lindol. Yung pangangatog mo yun sa lamig. Huh? Parang may gumagalaw dun ah. Teka, ano ba yan? Bakit parang lumalapit sa atin yung bundok? Nako! Tama ka, papalapit nga yung bundok sa atin. Masama to! Paano to? Ano na gagawin natin? Naku, lagot na! Paano na to, Uncle? Tumigil kayo! Anong papalapit ang bundok? Pwede ba naman yun? Hindi nyo ba nakikita yon? Isang malaking grupo ng mga kabayan! Sa malaking grupo ng mga kabayan sumusunod sa atin. Ayan na! Naku, Diyos ko! Mas lalong delikado kung kikilos kayo. Nakakatakot naman! Ano bang nangyayari? Bakit ganito? Ano ba nangyayari? Bakit nag-amok sila? Nakakatakot! Grabe, ang dami nila. Ano ba yun? Ba't sobrang dami naman yatang kabayo nun? Ganon ang mga tao rito. Hindi sila pumipirmi sa isang lugar, kaya kailangan nila ng mga kabayo. Ha? Ano sinabi nyo? At ngayon narito na tayo, magiging ganon na rin ang pamumuhay natin simula ngayon. Pagiging tulad nila tayo? Sige, huwag na tayo mag-aksaya pa na panahon. Simulan na natin agad ang pagsasanay. Humabol tayo sa kanila. Tayo na. Sandali. Huwag niyo naman akong iwan dito mag-isa. May halimaw! May halimaw sa harapan natin! Umalis ka dito! Umalis ka dito, halimaw! Layas! Layas! Yeah! Ay, sobra na to. Hoy, kanina ka pa nakatulala dyan ha. Tulungan mo naman kaya ako. Tingnan mo, kuya. Meron mga paparating. Ha? Ayun oh, tanaw na tanaw ko sila mula rito. Mr. Yang, malayo pa ba tayo? Medyo mabagal kasi tayo, kaya hindi natin tuloy sila naabutan. Ha? Tingnan nyo, mga tent ba yung mga yun? Ha? Oo nga. Mga tent nga. Sa wakas, makakapagpahinga na rin tayo! Ha! Oo nga, malapit na tayo! Meron bang mga turista ng ganitong panahon? Wala. Papa? Alaga sa pakiramdam ko na hindi turista ang mga taong yan. Nandito na rin tayo sa wakas! Teka,
Parang siya si... Pero hindi, imposible. Pero parang siya eh. Ha? Doruchi! Kumusta? Tagal natin hindi nagkita. Kumusta? Sandali lang, sino ba tong matandang to? Sino sila, Uncle Sang? Mga kakilala mo ba sila? Oo, ito si Doruchi, ang matalik kong kaibigan. Ano? Pero teka lang. Di ba sabi niyo 20 taon na mula nung huli kayo pumunta rito sa Mongolia? Pero nasa edad 15 at 16 lang mga batang yun eh. Aba, oo nga, no? At saka nakapagtaka. Bakit parang mas bata pa yata ang itsura mo ngayon kaysa nung huli kita nakita? Mama. Anak ko yung hinahawakan mo. Hindi siya si Doruchi, ako yun. Sige, Papa! Banatan niyo yung matandang yan! Ano? Sandali, imposible yun! Paano yun nangyari? Isang champion na Mongolian wrestler si Papa eh! Paano nangyari yun? Ano sinabi mo? Ikaw si Doruchi? Kung sa bagay, kung tutusin kamukha mo nga si Doruchi nung bata pa siya. Teka nga, baka naman pwede magpakilala ka. Kung totoo man ang sinabi mo na ikaw si Doruchi, dapat siguro makilala mo kung sino ako. Wala akong kilalang kalbong kagaya mo. Maraming buhok kasi ang nawala sa akin itong mga nakaraang taon. What? What? Tingnan mo to. Naalala mo ako? Sandali lang, parang natatandaan ko na ang posing na yan at mabuhok na katawan na yan. Tingnan mo rin ito! Natatandaan ko rin ang posing na yan, ha? Kung hindi ako nagkakamali sa iniisip ko, malamang ikaw nga yung taong natatandaan ko. Noong nakaraang 20 taon, may taon-taong kaganapan dito. Ginaganap ang tao ng wrestling competition at ako ang inaasahang palagi magiging kampiyon. Ang kaso lang, noong pinakahuling araw ng kompetisyon, isang Hapones sa kakatuwang itsura ang biglang lumitaw at ipinatikim sa akin kung paano matalo ha. At ayon sa tradisyon dito, kung sino man ang manlalarong mananalo ng 9 na sunod-sunod na beses, siya ang magkakamit ng pinakamataas sa parangal sa larangan ng Mongolian wrestling. At yun ay si Sangho. Ibig sabihin, ikaw talaga kaibigan ko si Sangho? Oo, ako nga. Matagal din tayo hindi nakita, Doruchi. Sangho! Hindi mo makapaniwala nagbalik ka! Napakasaya ko ngayon! Meron din ako, nakakatuwa rin at makita kita muli matapos sa matagal na panahon. Pero bakit parang ang tanda na itsura mo ngayon? Ikaw din! Hindi nga kita nakilala! Ay, sandali. May papakilala nga pala ako sa iyo. Ang batang yan ay pamangkin kong si Mataro. Magandang araw sa inyo. Siya naman ang hinati ko si Kaski Yamamoto. Ikinagagal ako kayong makilala. Ito naman, ang kabayo ko si Midori Makibao at ang boss niyang si Onald. Kamusta? Masaya kami makilala kayo. Ito ang mga anak kong si Dory at Konji. Kumusta kayo? Siya nga pala, nung araw na umalis ka rito sa Mongolia, nasabi mong gusto mong maging trainer ng mga kabayo? Tama ka. At sa katunayan niya, kaya ako bumalik sa Mongolia sa pagkakataong ito dahil gusto ko sana sanayin ang kabayo ko sa lugar na ito. Para sanayin ang kabayo mo? Pero teka, nasa naman yung kabayong tinutukoy mo? Narito lang po, sa katunayan, kaharap nyo ngayon. Aso, tagala ka nakikita ko eh. Teka muna, kabayo ba yung bulingkit na yan? Oo, nagkataon lang na mukha siyang aso. Ah? Pero imposible! Sinasabi mo ba sa akin na kabayo talaga ang maliit na yan? Huwag mo nga akong biruin. Kabayo ho talaga ako. Huwag mo siya mamalitin ha. 4 na karera na sinali niya, 3 na ipanalo niya. Malamang nangyari yun dahil masyado mahina ang mga kalaban niya. Ang mga ganong kabayo, hindi karapat-dapat kumarera. Kung mga Mongolia na kabayo mga kalaban niya, kahit na isang karera, wala siyang may papanalo. Kung ganyan ang tingin mo, pwede tayo magkarara. Makibaho, relax ka lang. Wala namang problema sa akin kahit namalitin ako ng mga tao eh. Dahil sanay na ako ron. Pero hindi ako makakapayag na pati yung mga mahuhusay na kabayo na kalaban ko sa karera, mamalitin niyo rin kagaya ko. Hindi pwede yan! Talaga? Alam nyo, hindi ako pumunta rito sa Mongolia para lang maglaro o kaya magbakasyon. Sige. Kung ganoon, Konji, kunin mo muna yung kabayo mo. Apo! Doruchi, kung titignan mo lang sa Makibao base sa panlabas ng anyo, pagsisisihan mo lang yun.
Ang mga kabayo sa Mongolia nagmula sa langit. Ang ibig sabihin nun, sila ang pinakamagaling. Hindi sila matatalo ng mga kabayong mula sa ibang bansa. Lalo na ang kabayong ito na sinakyan ng anak ko noong nakaraang taon. At nung sunod-sunod na kampyonato na nakuha ng kabayong ito. Ipinapakilala ko sa inyo, si Timba Sabedier. Timba? Sabi niya?馬並みなのね